So, andito ako sa Pera Plus account ko. Ayan, Pera Plus. Ito yung mga stocks ko. And titingnan natin yung mga transactions. So, dito sa ating dividend history, yan. So, ayan yung paid dividends natin since we started this Pera Plus account. So, yan. Yan yung mga stocks. And yan yung mga dividends na binigay niya. That's total of 1,708.76. So, yan yung binayad na sa atin. And meron pa tayong upcoming dividends. So, yan naman yung mga companies na magbibigay pa sa atin ng additional dividend income. That's 2,666.60. So, kung i-add natin lahat yan, yung upcoming natin na 2,666.60 plus yung binayad na, which is 1,708.76. So, yan yung total na dividend income sa account na to, sa Pera Plus na account natin. So, yung mga dividends na yon, di yun withdraw natin kasi nasa Pera Plus account to. So, ang gagawin na natin pag nare-receive yung mga ganito, yung mga dividends yan. Diba wala ngang tax sa Pera Plus, walang dividend tax. Kaya, kung magkano yung dividend mo, walang bawas na tax yan. So, yan, nakatanggap tayo kay MREIT ng 394, kay RCR ng 256. So, ang ginawa lang natin, binili lang din natin yung URC na 610.80 yung ginastos natin. Para madagdagan yung shares ng URC yan. 550 shares na tayo ng URC. Pag ito naman yung nagbigay sa atin ng dividends, i-reinvest lang natin. Pwede sa sariling stock na nagbigay ng dividend or pwede rin sa ibang stocks. Depende na lang kung anong magandang bilhin sa time na bibili ka, kung makakatanggap ka ng dividend. So, yung cash lang natin ngayon is 284.20. So, mag-aantay pa tayo na mabigyan tayo ng another dividends from those companies na upcoming na magbabayad sa atin ng dividends para may pangbili ulit tayo ng additional shares ng mga stocks na to.